Magandang gabi po sa ating lahat. Gandang gabi po, Bishop. Mas higit maganda yung gabi kapag tayo ngumiti sa katabi natin. Ganun na rin sa likod. Batiin ninyo sa likod na maganda ka talaga. Magandang lalaki na rin. Sa ating mahal na Pura-Paroko, si Father Vic. Thank you, Father, sa panyayang ito. Galing pa ako sa Samaria, Samar. Galing sa Samaria, no? A good Samaritan sa northern part. Sa northern part ng Pacific Ocean. Sa Samar, northern, kaya Qatar. Galing ako sa Qatar, diocese ng Qatar, Qatarman. Salamat po. Salamat sa salamat din pala ati sa sa computer. Sa ating mga pagbasa na napakinggan natin, no? Una hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, no? Whereby he cited sa kalagahan ng pagsisisi, no? Yung panawagan na pagsisisi. Kumbaga, yung renewing, refocusing our determination and our focus sa buhay na ito. Ganun din yun sa biyahe na raw tayo. Tayo'y magbibiyahe na. Di, okay lang. Oo. Bahagi lang yan ng sounds. No? So tayo pinalalahanan no, na kinakailangan natin na magbalik loob tayo sa ating buhay kabanalan. Minsan, kami, mea culpa, bilang parit, obispo, minsan naging take for granted lang ang kahalagahan, panawagan ng Panginoon na maging banal. That is the core, our common invitation or vocation to be holy, maging banal. Kaya sa mga pagbasang ito ay tayo pinalalahanan yung panawagan, urgency, no? Na nangangailangan talaga ng pagbalik loob na may pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay He addresses sa mga crowds, yung mga nakikinig, yung mga taong nasa tawag natin ay mga parokyano, yung parokyano, mga hindi lang constituents, that's a political terms, constituents, but for us, disciples, nais matuto, learners, kaya sila ay nagkatipon-tipon, nais lang makinig sa mga aral at turo ng Panginoon. At yung kanyang mga hinaing, lamentation, mga hinaing ng mga tao, na kung saan lamented ba, asking signs para talaga maniniwala. No? Yan ay tawag natin yan sa mga social sciences na okay, sociological way of looking na ang tao'y naghanap ng mga sinyales as a proof para sila'y maniniwala at magtitiwala talaga, no? So yun ay tinatawag natin na they are creating an image of God according to their whims and yung kanilang tawag konsepto hinggil sa Diyos.
Ito yung gusto naming maging Diyos, kaya magpakita ka ng mga kababalaghan na ikaw ay makapangyarihan. We challenge more often. No? Kaya minsan sa ating mga panalangin, tayo'y humihingi more on invocation. We invoked asking help o assistance from God. At kapag tayo binigyan, yan ay isang malaking himala, kaya tayo naniniwala. Yan. Ganon yung mga crowds din ng Panginoon, no? Dahil sila ay nakaranas, nakakita ng mga kababalaghan, lalo na yung multiplication, no? Ang pagpapadami ng tinapay. Gusto nilang yung wag nang magtrabaho. Pupulutin na lang. At dahil ay natakot sila na sa lumang tipan, di ba? Sa panahon ni Moses, reklamo sila nung nagpaulan ang Diyos ng mga mana, pagkain. Yung iba ay tinatago para bukas at sa susunod na buwan. Para daw, anyway, yan naman ang tao, no? Kaya nandun yung greeds, no? Naging yung greedy. Ayaw magpatawag dito kumbaga, ayaw malamangan ba? Ayaw malamangan. Bahala na kayo dyan, basta ako meron. Para bukas meron pa ako. Yan ang tendencies ng tao. And that is also the naturality ng tao. To yung preservation of our humanity, gusto natin yung wag tayong maubusan. Kaya even to the extent na masaktan yung iba, basta ikaw, di lang mawalan, di lang magugutuman. Yan. So yun, ano yan ang tao? Tawag yan sa, again, sa cultural anthropology, tawag yan natin cultural deficiency. Ang kultura natin ay defective na nang tayo'y isinilang sa mundong ito. Depektibo na ba? Ang tayo'y nasa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, kaya nga hindi naman kasalanan yan ng tao na siya'y pinanganak na ganon. Kasi depektibo na nga defective na. Gustuhin man natin, pero yan talaga ang naging nangyayari, resulta. Pero ganun pa man, bukas tayo sa redeeming grace, tawag natin. Nandyan yung bukas tayo sa biyaya ng Diyos na kaya tayong baguhin ng Diyos kapag tayo mag-participate lang na magbaguhin ang kultura, sistema ng ating values ba ayon sa values ng paghahari ng Diyos na isinasabuhay at itinuturo ng ating Panginoong Kristo. At ganun naman din ang ating patron na si St. Paul of the Cross. No? Ang kanyang paggugunita natin sa kanyang kapistahan, ito'y isang pagsasangayon. Ano bang correct na translation ng actualization? To actualize by commemorating, no? Ating inaalaala sa pamamagitan ng ating pagsasangayon. No? Bagamat ito'y nangyari na noon, ilang libo ng taon, pero tayong mga mananampalataya, disipulo ng pagbabago ng kultura ayon sa kultura, values ng Panginoon. Kaya hindi tayo nagsasawa na ito'y palagian nating isinasangayon para masasabi natin na tayo nga ay kaugnay niya noon, na ngayon tayo'y
nagdiriwang at ipinagdiriwang ang buhay niya para ating mahalintularan paano maging banal at paano natin ang buhay natin maiugnay natin lagi kay Kristo, ang ating Panginoon, na nagpapakahirap. He suffered for us. He embraced our humanity, the weaknesses, ang kahinaan ng tao. Niyakap ng Diyos, kaya siya naging kaisa sa ating mga kulturang depikto na, cultural defectiveness na kultura. Niyakap, hindi niya kinukundina ito. Bagkos, naging kaisa siya para bigyan ng dignidad at halaga na sa kabila ng ating imperfection, He perfected by becoming man like us, and He gave meaning, no? Binibigyan niya ng halaga at pagpapahalaga yung sakripisyo. Mahirap ba yan magbago? Di ba? Mahirap magtuwid ng mga bagay-bagay. Di ba? Hindi ganun kadali. Kaya take up your cross daily. Pasanin mo ang cross araw-araw. Hindi ganun kadali. No? Kumbaga sa pag-aaral, hindi ganun kadali. Gaano mo man katalino, kinakailangan gumising ka at maglaan ng panahon. At kinakailangan mo rin na ngumuya para tumibay ang ngipin mo. Hindi naman pwedeng lamunin mo na lang. Ngumuya ka. No? Kasi ang pagmuya, yan ay nakakatulong. Hindi lang exercise ng ating ngipin, kundi yon pagpapatibay. Kaya yung mga cruces natin, yan ay pagpapatibay. Titibay tayo. No? Kahit ano ang mangyari, tuloy pa rin ang ating paglalakbay, pagharap sa hamon sa buhay. Kaya yung pangangaral ng ating mahal na patron ay tunay ngang kapag inspired, no, sa buhay natin sa kasalukuyan para may pagpapatuloy natin ang ating hangarin na tayo'y manatiling banal. At sa banal na Eukaristiyang ito, tayo muli ay pinalalahanan. Mahirap kaya mamuhay ayon sa values ng Panginoon. Pasasalamat. Oo. Gaano man kakunti, kaliit, dalawang isda ang tuyo, galing sa Talim Island, at saka tinapay, pandibato, 5 tinapay. No? Paano pagkasahin yan sa 5,000 mga kababaihan, excluding yung mga bata at mga kalalakihan na malakas kumain. Ay, malakas kumain yun kasi naglalakad di ba? Malakas kumain. Pero nagkasya. Paano? Hati-hati. Yun. Sa pagpapasalamat, kaakibat dito yung hindi ako nag-iisa. Meron akong kapatid, kamag-anak, kaibigan, o kasama ko sa paglalakbay sa buhay na ito na kahit hindi ko siya kakilala. Yan naman ang kahulugan ng neighbors. Sino ba ang aking kapitbahay o kapwa? Hindi lang karelihiyon, hindi lang kadugo, pati na kaaway. Ha? Yan ang batas ng Panginoon, ha? Gawan mo ng kabutihan ang iyong kaaway. Ipagdasal mo siya. Mahirap pa yan, di ba? Di ba ate, yung kapitbahay mo? Mahirap to. Mahirap pero kailangan natin, no? Baguhin, bigubiyan, we transcend. Dahil nais ko na pagtibayin ang ugnayan na nasira. Gagawa ko ng paraan, no? Magtanim ng malunggay. Kapitbahay. Para pag kinakailangan niya, o kaya paso, taniman mo ng kamuting kahoy. Kamuting kahoy. O kaya kamuti, crops, no? Para bigyan mo ng talbos. Mari, nakabili ka pala ng baka. Ganun ba? Yan naman ang ibig sabihin ng
relihiyon, religare. To relate. To relate. Relationship, pakipag-ugnayan. Yan ang ibig sabihin ng relihiyon. Kaya hindi totoo yung sinasabi, walang relihiyon na hindi makapagligtas sa atin. Religion can save us specifically. Kasi yung ugnayan, yan ang batayan natin. Sarap ng Diyos. Kung hinahirapan ka, ayaw mo makikipag-ugnayan, yan ba yung kahulugan ng relihiyon? Bakit ka nagpupuprosesyon, nagpapakain? Para yung relasyon. Bakit may prosesyon tayo? Gagastos ka ng malaki. Hindi para magpakita ka, mayaman ka. Ginamit mo yung kayamanan mo, pasasalamat sa Diyos para ibahagi mo sa kapwa mo. Kahit hindi mo siya kakilala, binibigyan mo ng kandila. Uy, pagdasal mo naman ako. Ano ba, di ba? Yan lang ibig sabihin ng relihiyon. Religare, to relate. At ang pagkipag-ugnayan, pagtibayin. Paano? Pagtibayin. Kaya mahalaga yung kain, di ba? Kasi ang kainan, kain. That's a beautiful, no? In a human relationship, yan ay magpapapalalim, pagpapatibay. Subukan mo nga, kukwentuhan lang kayo, walang Jollibee. Iiwanan ka. Mga bata, iwanan ka. Magpapakain ka muna bago mo sila uutuin. Balik-balik yan. So yan na. Kaya may fiesta tayo. May prosesyon tayo. Pagpapatibay ng ugnayan. Pagpapatibay. Kaya bahala na lang yung sila kahit kinukutya. Hayaan mo lang sila. Basta ang ating determinasyon, maging matibay ang ating relasyon. Bagamat ay mga may pagkukulang kahinaan. Kaya nga yung dasal, minsan pa may nangumpisal sa akin, sabi, Bishop, nakakahiya na, ulit-ulit naman ako nagkakasala. Yang hiya na talaga ako. Sabi sa kanya, pasasalamat ka, nahihiya ka. At pasasalamat ka na paulit-ulit. Ganyan ba yung buhay natin, di ba? Paulit-ulit kang nagtututbrush. Bakit? Kasi paulit-ulit kang kumakain. Di ba? Paulit-ulit kang naghugas ng plato. Bakit? Kasi mayroon kang kinakainan. Di ba? Paulit-ulit kang nagwawalis. Paulit-ulit kang natutulog. Pasasalamat ka, nakakatulog ka pa. Di ba? Paulit-ulit kang naliligo. Di ba? Isipin mo, hindi ka naliligo. Ganyan ang buhay, kaya huwag tayong magsawa. Kapalan ang mukha. Naintindihan ng Panginoon yan. Kasi ang buhay natin talaga, repetitious. Paulit-ulit talaga yan. Di ba? Kung hindi na paulit-ulit, wala na. Hindi na normal. Hindi na normal. So yun, huwag tayong magsawa. Palagi tayo. Nandyan palagi ang awa at biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsasawa. Paulit-ulit din siyang nagpapahayag, nagpapapadama na I am here, I care for you. Yan, ba? Kaya ganun ang banal na misa. Paulit-ulit tayong pinalalahanan. Ganito kung paano mapunta sa langit. Di ba yun ang tanong kahapon? Isang mayaman? Di ba? Oo, sabi niya, Panginoon, ano bang gawin ko para makamit ko yung buhay na walang hanggan? Ang Eucharistia. Pasasalamat, hati-hati, at learn how to share. Pagbabahagi para maging matibay ang relasyon, ugnayan. Amen.